Ang kaibigan kong si Pam ay may kakayahang makakita, makarinig at makaramdam ng mga supernatural na bagay. Noong high school ko pa siya kilala, kaya hindi malabong mangyari na may maranasan siyang kakaiba nung nagkolehiyo na kami, lalo na at ang pinasukan niyang paaralan ay ang pinakalumang unibersidad sa bansa, ang UST. Ayon kay Pam, marami na siyang karanasan na nakakatakot sa ilang taon na niyang nag-aaral sa UST. Minsan ay hindi na niya napapansin ang mga nakikitang multo sa dami nito sa paligid. Business economic student si Pam. Third year na siya nang maranasan niya ang pangyayaring ikukwento ko. Finals week na nila, kaya todo kayod sa pag-aaral ang lahat. 2 linggo bago ang finals week ay kinailangan niyang lumipat ng dorm dahil may bigla ang construction sa katabing gusali ng dorm niya. Hindi makapag-aral ng maayos si Pam dahil sa ingay ng construction gabi-gabi. Ang balita pa ay magtatagal pa ito ng ilang linggo. Dahil doon ay nagdesisyon si Pam na maghanap ng ibang dorm. Ayaw niyang bumagsak sa exams nang dahil sa hindi siya makapag-aral ng maayos. Sinuportahan siya agad ng kanyang mga magulang at sinabihan na huwag niyang alalahanin ang pambayad sa bagong dorm. Nagtanong siya sa mga kakilala at nakakuha naman siya agad ng malilipatan. Inaya siya ng kaklasing si Denise na lumipat na lang sa dorm niya dahil kakalipat lang din ng dorm ng roommate niya. Matiwasay na nakalipat si Pam sa bagong dorm sa tulong ni Denise. Unang gabi ni Pam dito ay excited na siyang mag-aral ng tahimik. 8:00 ng gabi ay tumungo siya sa study area ng dorm na nasa first floor ng gusali. Ilan-ilan lang ang tao dito at naghanap na si Pam ng mauupuan. Lumipas ang 1 oras at nahihikab na si Pam. Napalingon siya sa tunog ng mga upuan. Nagliligpit na ang ibang mga kasama niya at nagsipag-akyata na. Diba hanggang 11 pa ang study area? Sabi ni Pam. Nagkibit-balikat siya at nagpatuloy sa pag-aaral. Pinuklat ni Pam ang isa sa mga aklat na dala niya nang may narinig siyang psst. Bulong nito sa tenga ni Pam. Nagulat si Pam at napalingon. Wala na siyang kasama noon sa study area. Nagpatuloy lang si Pam sa pagbabasa at ayon na naman ang psst. Ngayon naman ay sa kabilang tenga niya bumulong. Napatayo si Pam. Naghahalong takot at inis ang nararamdaman niya dahil naiistorbo na naman ang kanyang pag-aaral para sa exams. Huminga siya ng malalim at muling umupo. Pinili niyang maging matapang at bumalik na lamang sa pag-aaral. Ngunit ilang minuto lang ay ayan na naman ang bulong sa kanyang tenga. Psst. Huwag mo akong istorbohin, nag-aaral ako. Malakas na sagot ni Pam. Dito ay tumingin si Pam sa paligid. Walang tao, walang kahit ano. At sa hindi inaasahang pangyayari ay hindi na siya muli inistorbo ng bumubulong na boses nung gabing iyon.
Lumipas ang ilang oras at malapit na mag-11 o'clock. Pam! May tumawag kay Pam mula sa may pintuan ng study area. Si Denise pala. Pam! Nandiyan ka pa pala. Magsasara na ang study area in a few minutes. Maabutan ka pa ni Manang Virgie dito, sabi ni Denise sa kaklase. Ay sorry, di ko napansin ang oras, sagot ni Pam kay Denise. Nagligpit ng gamit si Pam at sabay na sila ni Denise umakyat ng dorm. Habang nasa koridor ay nagkwento si Pam tungkol sa nangyari sa kanya sa study area. Napatigil dito si Denise at mahinang sinabi kay Pam na doon na sila sa kwarto mag-usap. Pagdating sa kwarto ay nagkwentuhan ng magkaibigan tungkol sa nangyari kay Pam. Akala ko hindi totoo ang sabi-sabi na yan, Pam. Sorry, hindi kita na-warningan, sabi ni Denise na halos bumubulong na. Nagpatuloy siya sa pagkwento kay Pam. May mga nakaranas din ng mga pagbulong sa baba at sabi nila ay basta mga 9 to 10 p.m. nagsisimula yun. Kaya pag malapit na mag 9 p.m. ay umaakyat na lahat ng tao. Kaya naman pala nag-alisa na lahat ng kasama ko nung 9 p.m. na, sagot ni Pam. Simula noon ay umiwas na lang din si Pam magpagabi masyado sa study area. Sa kwarto na lang niya pinagpapatuloy ang pag-aaral niya dahil tahimik at maayos naman ka-roommate si Denise, na doon na din sa kwarto nag-aaral dahil natatakot na maranasan ang mga bulong. Sa minsan na na-extend si Pam sa study area ay hindi na din niya talaga narinig muli ang mga bulong. Dahil ba nasigawan niya ito at nasabihan na wag siyang istorbohin? O sadyang hindi na lang sila muli nagpang-abot nito? Ang kwentong ito ay nangyari noong ako ay nasa kolehiyo. Maikling pangyayari lamang ito, ngunit hindi ko inaasahan na mararanasan ko ang ganito. Dahil wala naman akong third eye o ibang kakayahang pang supernatural. Nag-aaral ako noon sa isang universidad sa Maynila. Catholic school ito, kaya kargado sa religious subjects. Hindi ko na maalala kung anong saktong religious subject iyon, pero ito na ang nangyari. Sa kurso ko na music ay madalas ka makikisali sa mga block section. Sa religious subject na iyon ay kasama namin ang mga taga-mascom. Naalala ko pa na ang classroom namin ay sa pinakadulo ng building, sa 3rd floor. Muntik na naman akong malate, malayo kasi siya sa kantin kung saan ako tumatambay bago magklase. Last subject namin yon tuwing Martes at Huwebes. 4:00 na ito nagsisimula. Sa araw na iyon ay ang prof namin na si Miss Romano ay nagtanong sa klase kung sino ang nais magbahagi ng karanasan sa buhay na sinubok ang pananampalataya sa Diyos. Siyempre, walang nagtaas ng kamay sa amin, kaya napilitan si Miss Romano na mamili sa klase kung sino ang magbabahagi ng karanasan. Ang napili niya ay ang kakurso ko na si Gloria. Napahinga ako ng malalim noon
dahil kinabahan ako na baka ako ay mapili. Hindi talaga kasi ako komportable magsalita sa harap ng klase. Tumayo na si Gloria mula sa upuan niya at halatang nahihiya siya. Nagulat ako sa kanyang ibinahagi dahil ito ay tungkol sa kanyang ama na namatay na. Ilang taon na din ang nakalipas. Hindi kasi kami close ni Gloria, kaya wala din akong alam tungkol sa personal life niya. Nakiramay naman ang mga kaklase namin sa kanya, pati na rin si Miss Romano. Ngunit sa gitna ng pagbabahagi ni Gloria, ay may narinig kaming Tumayo si Miss Romano mula sa upuan niya at sinabihan ng klase na respetuhin si Gloria sa kanyang binabahagi. Akala ni Miss Romano ay may nagbibiro kay Gloria at nag-iiyak-iyakan. Ngunit lahat naman kami ay maayos na nakikinig lamang. Nawala ang tunog ng umiiyak nung nagalit si Miss Romano, kaya naisip ko din na baka nga may nagbibiro kay Gloria, ngunit parang ang lakas naman ng loob nun kung sino man siya. Sensitibong topic ang namatayan ng pamilya, kaya bakit naman bibiruin? Nagpatuloy si Gloria sa kanyang pagbabahagi at dito ay medyo naiiyak na siya nang may narinig na naman kaming Muli, tumayo si Miss Romano na nakasimangot na sa aming lahat. Ngunit nagtaas ng kamay ang class president ng section. "Yes, Miss Abelia. What is it?" Tanong ni Miss Romano sa estudyante. "Miss, wala po sa amin umiiyak. Promise po." Hayag ng class president na may kasamang takot at kaba. Hindi agad nakasagot si Miss Romano at sa oras na iyon ay tila lumakas pa ang pag-iyak. Nang mapagtanto ni Miss Romano ang nangyayari, ay kalmado niyang sinabihan si Gloria na maupo na muna at nagpasalamat siya dito sa pagbahagi niya ng karanasan sa klase. Tumingin siya sa amin na bakas ang takot at kaba sa mukha. "Class, I think someone needs prayers. Ipagdasal na lang natin sila lagi I think we have to end our class early for today. Thank you and I'll see you all next week. Let's go everyone." Hayag ni Miss Romano na may kasamang pagmamadali at taranta na rin. Nagmadali kaming lahat patayin ang mga aircon at mga ilaw ng classroom at saka lumabas. Patuloy pa rin ang pag-iyak na natunugan namin na boses ng isang babae. Lubos kong ikinatakot ang karanasan na iyon at nakakabilib din naman ang aking mga kaklase at si Miss Romano na hindi nag-iwanan. Pero syempre paglabas ng classroom ay brisk walk na ang lahat sa koridor. Laking tuwa ko din naman nung nag-anunsyo ang section na iyon na sa kabilang building na ang magiging classroom para sa religious subject na iyon. Hindi ko na naabutan si Ate Betty sa university. Nakagraduate na kasi siya nung pumasok ako bilang freshman. Kaya ang kwentong ito ay ipinasa lang sa akin ng mga seniors ko dahil isa daw ito sa pinakakilalang kwento sa department namin. Sa isang university sa Manila ito nangyari. Ang kurso ni Ate Betty noon ay music education.
Sa mga di nakakaalam, ay oo, may kursong ganito, performance o music education ang pagpipilian mo. Balik na tayo sa kwento. Tulad ko, voice major si Ate Betty. Soprano din siya. Isa siya sa mga malalakas kumanta at noong panahon na iyon ay officer na din ng Glee Club. Hindi na nasabi sa akin ang posisyon niya, ngunit ito din ang dahilan kaya lagi siyang may mga ekstrang gawain. Kilala si Ate Betty na masipag mag-practice at kahit hindi na school hours ay nagpapa-reserve pa siya ng studio upang makapag-practice. Malakas ang loob niya dahil sa dormitory siya ng university na uwi. Ipinaalam pa niya na payagan siya mag-practice hanggang 10 p.m. kahit ang curfew ng dorm ay 9 p.m. Pinayagan naman siya ng university kaya sinamantala niya ito at gabi-gabi nagpa-practice. Hirap kasi sa kurso namin ay sabay ang ACADS at music subjects, kaya doble kayod. Sa gabi lang nahanap ni Ate Betty ang oras para makapag-focus sa pagkanta. Madaming studio sa department. Si Ate Betty ay laging nagpapa-reserve sa studio 6 or 7. Ngunit sa araw na iyon ay parehong hindi available ang mga studio. Ang isa ay sira ang electric fan. Ang isa naman ay ibinigay muna sa isang masteral student na magpa-practice din hanggang 8 p.m. Kung tutuusin ay ang mga nasabing studio ang may pinakamaaayos na piano, kaya medyo pinag-aagawan nga ito. Siyempre nadismaya si Ate Betty, ngunit hindi dapat masira ang kanyang schedule sa pag-practice. Doon siya nilagay sa Studio 10 na nasa kabilang corridor pa. Maayos din naman dito, kaya nung 6 p.m. na ay dumiretso na dito si Ate Betty at nagsimula. Mula sa vocal warm-ups at exercises hanggang sa mga piyesa ay walang kupas ang pagkanta ni Ate Betty. Madalas ay hindi niya napapansin ang oras. Napatigil siya bigla nang may kumatok bigla sa pinto ng studio niya. Si Sir Albert pala, ang masteral student. Pumasok ito at kumaway sa kanya. "Betty, sipag talaga ah." Bati nito. "Ay, Sir Albert, hindi naman po." "Tapos na ako uuwi na rin. Hindi ka pa ba titigil dyan?" Biro nito kay Ate Betty. "Naku sir, hanggang 10 pa ako, kailangan sagot ni Ate Betty. "Wow, ay sige, nag-practice lang ako kasi maaga natapos klase kanina. Sayang oras O siya, di na kita iistorbohin pa." Paalam nito kay Ate Betty. Kaya pala. Sige sir, ingat po." Bati pabalik ni Ate Betty. Huminga ng malalim muna si Ate Betty at uminom ng tubig. Di niya namalayan na 2 oras na pala siyang kumakanta. Sa di kalakihang glass window ng studio ay napapansin niya na padaan-daan na si Manong Vic, ang janitor na assigned sa department. Nagsasara na kasi ng mga ilaw at nagche-check ng mga bukas pang aircon. Laging ganon ang senaryo pag ganoong oras na.
Makalipas ang kaunting minuto ay nagsimula na muli kumanta si Ate Betty. Sa oras na iyon ay may napapansin siya sa gilid ng kanyang paningin sa glass window ng studio. Tila mabagal masyado ang kilos. Nagpatuloy pa rin siya. Ngunit siya ay kinikilabutan na dahil ang figura na ito ay tila tumigil na mismo sa glass window ng studio niya. Nanginginig na si Ate Betty at naiiyak na. Hindi talaga umaalis ang figura sa bintana. Hindi na niya natiis na di tumingin. Nagsisi siya. Ang figura ay nakasuot ng damit pangpari at ang pinaka-ikinatakot niya ay wala itong ulo. Sumigaw ng sobrang lakas si Ate Betty. Napaupo siya sa takot at tumili ng tumili hanggang sa narinig niya ang boses ni Manong Vic. Dali-dali niyang tiningnan ang bintana. Wala na ang figura. Nagmadali siya kunin ang mga gamit niya at agad na umalis sa studio. Nagpasama siya kay Manong Vic hanggang entrance ng dorm sa takot. Nagpasalamat siya dito dahil kung di siya nito pinuntahan ay malamang hinimatay na lamang siya sa Studio 10 kakasigaw. Mula noon ay di na talaga pumayag si Ate Betty mabigyan ng studio sa koridor na iyon at madalas na din siyang naghahanap ng kasama mag-practice para maiwasan ang mga ganoong pangyayari. Kamusta mga katakot? Sana nagustuhan ninyo ang aming mga kwento. Kung di nakakaabala ay pakiclick na din ang like at subscribe button. Follow nyo na din kami sa Facebook at TikTok. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.